Sa isang malayong baryo sa Pilipinas, may isang matandang babae na kilala bilang si Aling Marta. Matagal na siyang nabubuhay sa gilid ng kagubatan, at may mga bulong-bulungan sa baryo na isa siyang mangkukulam. Sa kabila ng kanyang malupit na reputasyon, wala pang sino mang naglakas loob na magpatunay ng mga alang-asngas na ito. Isang araw, may isang batang lalaki na nagngangalang Luis ang nawala sa baryo. Isang linggo na siyang hinahanap ng mga taga-baryo ngunit walang bakas ni anino ng bata. Ang mga magulang ni Luis, sina Aling Nena at Mang Tomas, ay halos mabalin na sa pag-aalala. Nagsimula silang magtanong-tanong, at lumabas ang pangalan ni Aling Marta. Walang ibang masisisi, kaya't nagpunta sila sa kanyang kubo sa gilid ng kagubatan. Nang dumating sila, humarap si Aling Marta sa kanila na parang inaasahan na ang kanilang pagdating. "Anong kailangan nyo?" Malamig niyang tanong. "Nasaan ang anak namin? Nasaan si Luis?" Humihikbi si Aling Nena. Nagkibit balikat lamang si Aling Marta. "Hindi ko alam ang sinasabi nyo." Ngunit habang nag-uusap, biglang narinig nila ang isang mahinang ungol mula sa likuran ng kubo. Agad-agad na tumakbo si Mang Tomas sa pinagmulan ng ingay. Nakita niya si Luis, nakagapos at nanghihina. "Marta, anong ginawa mo sa anak namin?" Galit na sigaw ni Mang Tomas. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang humaba ang mga kuko ni Aling Marta at tila ba naging matulis ang kanyang mga ngipin. Nagkaroon ng kakaibang anyo ang matanda, ang kanyang mga mata ay nagliglig sa dilim, at ang kanyang katawan ay parang nababalot ng itim na usok. "Walang makakawala sa aking sumpa," mamulot siya sa boses na parang nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Sinubukan ni Mang Tomas na ipagtanggol ang kanyang anak, ngunit sa isang iglap, nawala ang anyo ni Aling Marta at naging isang malaking uwak. Lumipad siya papalayo habang sumisigaw ng halakhak na nagpapakilabot sa buong baryo. Agad-agad na dinala ni Mang Tomas si Luis sa kanilang bahay. Ang batang lalaki ay parang nasa ilalim ng isang mahika, ang kanyang mga mata ay walang buhay at hindi siya makapagsalita. Pinatawag nila ang albularyo ng baryo, si Mang Cardo, upang tumulong. "Ano ang nangyari sa batang ito?" tanong ni Mang Cardo habang pinapahira ng langis ang noo ni Luis. "Ito'y gawa ng kulang," sabi ni Mang Tomas. "Si Aling Marta ang may gawa nito. Matagal na siyang kilala dito sa baryo bilang isang mangkukulam," sabi ni Mang Cardo. "Ngunit ang sumpang ito ay mas malalim kaysa sa inaakala natin." Nagsimula si Mang Cardo ng isang ritual upang sirain ang sumpa. Gumamit siya ng mga dahon, ugat, at iba pang mga anteng-anteng habang binibigkas ang mga dasal. Ngunit habang ginagawa niya ito, naramdaman nila ang presensya ni Aling Marta, ang kanyang espiritu ay nagmumunto sa paligid ng bahay. Biglang nagsalita si Luis, sa boses na hindi kanya. "Hindi niyo ako kayang talunin. Ako ang tagapagbantay ng dilim." Sa takot, nagpatuloy si Mang Cardo sa kanyang dasal, hanggang sa isang malakas na sigaw ang lumabas mula kay Luis. Ang batang lalaki ay bumalik sa kanyang normal na anyo, ngunit si Mang Cardo ay natamba, duguan ang mga mata at ilong. Ang sumpa ay hindi pa tapos, babala niya bago tuluyang nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa isang nakakatakot na tanawin. Ang mga hayop ay nagkalat, patay at nakahandusay sa mga kalsada. Ang tubig sa poso ay naging dugo, at ang mga tao ay nagkasakit. Alam nilang si Aling Marta ay nagbabalik upang maghayganti. Walang magawa ang mga tao kundi magdasal at mag-alay ng mga sakripisyo upang pawiin ang galit ng mangkukulam. Ngunit ang bawat gabi ay nagiging mas nakakatakot, ang mga kaluluwa ng mga patay ay nagmumunto sa kanilang mga tahanan, at ang boses ni Aling Marta ay naririnig sa hangin. Isang gabi, nagtipon-tipon ang mga matatanda ng baryo at nagdesisyon na kailangan na nilang wakasan ang sumpa. Pumunta sila sa kagubatan, dala ang mga anteng-anteng at mga dasal, upang harapin si Aling Marta sa huling pagkakataon. Sa gitna ng kagubatan, nakita nila ang isang malaking puno na nababalot ng itim na usok. Sa ilalim nito, naroon si Aling Marta, nakatayo na parang inaabangan ang kanilang pagdating. "Hindi niyo ako matatalo," sabi niya, at ang kanyang boses ay nag-echo sa buong kagubatan. Ngunit nagkaisa ang mga matatanda, at sa kanilang pagdarasal at pag-aalay, nagliwanag ang buong kagubatan. Ang puno ay nag-apoy, at si Aling Marta ay sumigaw ng napakalakas bago tuluyang nawala sa hangin. Pagkatapos ng ritual, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ang sumpa ay nawala, ngunit ang takot kay Aling Marta ay nanatili.
Ang kanyang kwento ay nagpatuloy na maging babala sa lahat, na huwag magtitiwala sa mga anino ng kagubatan, sapagkat ang kulam ay maaaring magbalik anumang oras, sa kahit kaninong katawan.